Magandang gabi, kabebe. Kumusta kayo dyan sa iba't ibang sulok ng mundo, mula sa Dubai hanggang sa Tondo? Kung gising ka pa at nakikinig sa boses kong ito, ibig sabihin may malalim kang pinagdaanan. O kaya naman naghahanap ka lang ng kasama sa gabi kasi baka naubusan ka na ng Netflix. Aminin na natin, masarap makinig sa kwento ng iba, lalo na kapag mas drama pa sa buhay mo, di ba? Pero minsan, mas masarap magkwento. Kasi kung itatago mo lang yan, baka mamaya maging ubo yan sa dibdib mo. Kaya naman, kung may bumabagabag sa puso mo o may kiliti sa tiyan na hindi mo maintindihan, andito ang paborito mong Tito Bebe. Handang makinig sa bawat himig ng pag-ibig o kahit anong kaguluhan na may kinalaman sa puso. Walang filter, walang bias, puro katotohanan lang. Kung minsan medyo masakit, pasensya na. Kaya anong meron na yung gabi? Sino ang naglakas loob na magpadala ng liham sa ating himpilan? Basahin na natin ang kwento ni Pedring. Ako po si Pedring, Tito Bebe. Nasa gilid lang ako ng bintana ngayon, nakatingin sa labas habang nagkukulitan ang mga aso ng kapitbahay. Hindi ko alam kung bakit ako sumusulat ngayon. Medyo nakakatuwa, medyo nakakakaba. Parang may kuryente sa tiyan ko na hindi ko maintindihan at hindi ito dahil sa kape. May isang tao kasi akong nakilala, si Jocelyn, at simula noon, parang may nagbago sa mundo ko. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman o kung tama ba itong nararamdaman ko. Pero ang alam ko, kailangan kong ikwento ito sa inyo. Kasi baka kayo lang ang makakaintindi sa gulo ng isip at puso ko. Gusto kong malaman kung normal ba to. Pakiramdam ko kasi, lumulutang ako. Dito sa bahay namin sa Argao, madalas akong nagigising sa tunog ng kaldero ni Jocelyn. 6:00 pa lang, gising na siya, parang alarm clock na may sariling jingle. Ako naman, sanay sa boses ko sa radyo, pero sa umaga, bulong lang ang lumalabas sa akin. Si Jocelyn, graphic designer, pero sa kusina, parang chef. Ang hilig niyang ayusin ang mga plato na parang layout sa computer. Minsan, nagbibiro ako, Jocelyn, huwag mo naman ikerning yung tinidor. Titingin lang siya sa akin, tapos ngingiti. Yung ngiti niya, parang sikat ng araw sa bintana namin. May maliit siyang altar sa sulok ng kusina. Laging may sariwang bulaklak. Bago siya kumain, laging may maikling dasal. Hindi ko maintindihan lahat, pero alam kong galing sa puso. Ako naman, naghihintay lang, nakangiti habang pinapanood siya. Minsan, habang nagkakape kami, bigla siyang magtatanong ng random na bagay. Pedring, sa tingin mo ano kaya ang kulay ng kaluluwa? Sasagutin ko naman, siguro kape, Jocelyn. Kape na mainit at matapang. Tapos tatawa kami. Ganyan ang umaga namin. Simple lang pero puno ng maliliit na moments. Yung mga araw na ganito, pakiramdam ko, kumpleto ako. Walang drama, walang komplikasyon. Basta kami lang, sa tahimik na umaga ng Argao. Nagising ako sa kakaibang tunog. Hindi yung kaldero ni Jocelyn. Para siyang mahinang bulong. Pero may ritmo. 6:00 pa lang. Bumangon ako, nagtataka. Dahan-dahan akong naglakad papuntang kusina. Akala ko, nagluluto na siya ng almusal. Pero pagdating ko sa pinto, natigilan ako. Nakita ko si Jocelyn. Nakaluhod siya sa harap ng altar. Hindi lang siya nagdadasal ng tahimik. May hawak siyang maliit na kahoy na ukit. Parang santo, pero hindi ko kilala. Umiindayog siya ng bahagya. May binubulong siya, malalim at seryoso. Hindi ko maintindihan ang mga salita, pero ramdam ko ang bigat ng bawat isa. Para siyang nasa ibang mundo. Napakatahimik ng paligid, maliban sa boses niya. Bigla akong nakatapak sa basad na plato sa sahig. Klang! Napatalon si Jocelyn. Mabilis niyang itinago ang kahoy na ukit sa likod niya. Namula siya. Ako rin, namula sa hiya. Pedring, gising ka na pala, sabi niya. Pilit ang ngiti. Oo, may narinig lang ako. Sagot ko, awkward. Parang may pager na biglang bumangon sa pagitan namin. Yung tahimik na umaga namin, biglang nagbago. Nakatayo lang ako sa kusina. Hawak ko ang basag na plato. Parang ang bigat ng bawat piraso. Si Jocelyn, nagmamadaling nagtimpla ng kape. Pilit niyang iniiwasan ang tingin ko. Pedring, anong gusto mong almusal? Tanong niya. Ang boses niya parang hindi sa kanya. Pero ako, ang utak ko, nag-o-overtime. Ano yung nakita ko? Yung kahoy na ukit. Para siyang santo, pero hindi ko kilala. Tapos yung bulong niya.
Hindi lang dasal, para siyang incantation. Natawa ako ng mahina. Incantation? Pedring, ano ka ba? Baka naman bagong hobby lang. O kaya, family heirloom. Pero bakit niya itinago? Bakit siya namula? Yung ngiti niya kanina, pilit. Yung pader na sinabi ko, mas tumaas pa. Dati ang simple ng umaga namin. Kape, tawanan, kwentuhan. Ngayon may lihim na nakasabit sa hangin. Hindi ko alam kung paano ko tatanungin o kung dapat ko bang tatanungin. Baka naman mali lang ang iniisip ko. Baka naman OA lang ako. Pero yung pakiramdam ko, yung bigat sa dibdib ko, hindi ko maintindihan. Mahal ko si Jocelyn. Pero yung nakita ko, parang may ibang Jocelyn na hindi ko kilala. Yung Jocelyn na nakaluhod sa harap ng altar. Yung Jocelyn na may binubulong na kakaiba. Ano kaya ang kulay ng kaluluwa niya ngayon? Kape pa rin ba? O may ibang kulay na? Napakagat ako sa labi. Kailangan ko bang malaman? O hayaan na lang? Ang hirap magdesisyon. Parang chess game na hindi ko alam ang susunod na galaw. Nagluluto si Jocelyn ng sinangag. Amoy bawang at toyo. Paborito ko. Nakatayo lang ako sa likod niya. Pinapanood ko kung paano niyang hinahalo. Ang galing niya talaga mag-chop ng bawang. Parang hindi graphic designer. Hoy, Pedring, sabi niya, hindi lumilingon. Baka matunaw ako sa titik mo. Ngumiti ako. Yung ngiti niya parang walang nangyari kahapon. Pero ako, ramdam ko pa rin yung bigat. Baka naman gusto mo lang ng back massage. Biro ko. Natawa siya, yung tawa niya. Ang sarap pakinggan. Parang musika sa umaga. Ikaw talaga? Sabi niya. Tapos sinundot niya ako sa tagiliran. Ang kulit mo. Hinawakan ko yung kamay niya. Ang lambot. Bakit? Ayaw mo? Tanong ko. Humarap siya sa akin. Yung mga mata niya, kumikinang. Gusto, bulong niya. Tapos hinalikan niya ako sa pisngi. Ang bilis. Pero ramdam ko yung init. Yung init na dati, sapat na para mawala lahat ng problema. Pero ngayon, parang may lamig pa rin sa likod ng isip ko. Yung ukit, yung bulong. Parang anino na nakakapit sa bawat galaw niya. Pedring, kumain na tayo, sabi niya. Ang ganda niya, ang sarap ng luto niya. Pero bakit parang may kulang o may sobra? Yung Jocelyn na kilala ko at yung Jocelyn na nakita ko. Sino sa kanila ang totoo? Ang hirap magkunwari na okay lang. Habang ang puso ko nagtatanong pa rin. At tatapos lang ni Jocelyn mag-plate ng sinangag. Ang bango talaga umuusok pa. Gutom na ako. Lumapit ako sa kanya at mangkukuha ng isang kutsara. Gusto ko sanang tikman agad yung mainit pa. Pero bigla siyang humarap, hawak ang sandok. Yung mukha niya, seryosong-seryoso. Sandali, Pedring, sabi niya, may diin. Tapos ipinikit niya ang mga mata niya. Itinaas niya ang sandok na parang may hawak siyang mahiwagang tungkod. Nagsimula siyang bumulong. Hindi ko maintindihan ang mga salita. Parang Latin, pero may halong Cebuano na hindi ko pamilyar. Yung boses niya, lumalalim, nagiging kakaiba. Yung kamay ko, nakabipin sa ere, parang estatwa. Gusto ko lang naman kumain, pero si Jocelyn, parang nagpapatawag ng espiritu ng sinangag. Napakunot ang noo ko, nagtataka. Yung mga mata niya, nakapikit pa rin, mahigpit. Yung bibig niya, gumagalaw ng mabilis, walang tigil. Yung sandok, parang nagbabounce sa hangin, may sariling buhay. Napakaseryoso niya, na parang nakasalalay ang mundo sa dasal niya. Napakatahimik ng kusina, maliban sa bulong niya. Para akong nakakita ng eksena sa pelikula, yung mga may sumpa. Pero ito, totoong-totoo, at nasa harap ko, sa sarili naming kusina sa Argao. Napakabigat ng pakiramdam ko, may halo pang pagkabigla. Para akong nakakita ng ibang Jocelyn, yung hindi ko kilala, yung Jocelyn na may sariling mundo na hindi ko kayang pasukin. At ako, nasa labas lang, nakatingin, naguguluhan, napakasakit ng dibdib ko, napakatahimik ng sandali, napakabigat ng hangin. Hindi ko alam kung tatawa ako o iiyak. Naisip ko, kailangan ko ring magdasal para hindi mapag-iwanan. Kumuha ako ng kutsara, ipinikit ang mga mata ko. Itinaas ko rin ang kutsara gaya ng ginawa niya sa sandok. Nagsimula akong bumulong pero wala akong alam na dasal. Ang lumabas lang sa bibig ko, sana masarap tong sinangag. Tapos, sana hindi ako tumaba. Narinig ko ang mahinang tawa ni Jocelyn. Dahan-dahan kong idinilat ang mga mata ko. Nakatingin siya sa akin, may ngiti sa labi, pero may bahid ng pagtataka. Yung ngiti niya,
Parang sinasabing, ano na naman yan, Pedring? Bigla akong namula. Ramdam ko ang init sa pisngi ko. Ibinaba ko ang kutsara, nahihiya. Napakabigat ng pakiramdam ko sa sarili kong katangahan. Gusto ko lang naman makasabay sa kanya, pero nagmukha lang akong tanga. Kinuha niya ang kamay ko, pinisil ng bahagya. Hindi siya nagsalita, pero yung tingin niya, punong-puno ng pag-unawa. Parang sinasabi niyang, okay lang yan, Pedring. Ang awkward ng katahimikan. Pero may kurot sa puso ko na nagsasabing, kaya mo to. Hindi ko pa rin siya maintindihan, pero hindi ako susuko. Yung ngiti niya, sapat na para kalimutan ko ang lahat ng kahihiyan. At sa mundong yon, kahit anong gulo, may pag-asa pa rin. Naghahanda ako ng kape. Hindi ito ordinaryo kape, galing pa raw sa bundok. Nilagay ko sa 2 tasa. Dahan-dahan kong nilapag sa mesa sa harap ni Jocelyn. Nakaupo siya, nagbabasa ng librong may cover na anghel. Tumingin siya sa akin, may pagtataka sa mga mata niya. Jocelyn, sabi ko medyo nanginginig ang boses ko. Alam kong hindi ako kasing dami ng dasal mo. Hindi ko rin alam kung paano mag-cross-sign ng tama. Pero may gusto akong subukan. Kinuha ko ang tasa ko, tapos tiningnan ko siya. Sana, gaya ng kape na to, mainit at matatang, panimula ko. Ang pagmamahala natin hindi lumamig. Sana, gaya ng asukal na nilalagay ko, may tamis pa rin sa bawat pait ng buhay. At sana, gaya ng bawat umaga na magkasama tayo, kahit anong kulo, may kapayapaan pa rin sa puso natin. Sana, Jocelyn, hindi ako perpekto, kahit minsan nagiging tanga ako. Makita mo pa rin yung effort ko na intindihin ka. Na mahalin ka sa paraan ko. Kinitigan niya lang ako, walang kibo. Yung mga mata niya, parang nagbabasa ng mahabang nobela. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya, pero ramdam ko, may nagbago. May kurot sa puso ko na nagsasabing, ito na, Pedring, ito na ang laban mo. Jocelyn's silence stretched. Umakyat ang kaba ko sa lalamunan. Napakapit ako sa tasa, halos mapaso. Bigla siyang ngumiti. Hindi pamilyar na ngiti, kundi may kalokohan. Pedring, sabi niya, mahina lang. Yung kape mo kulang sa asukal. Napapunot ang noo ko. Pero yung akin, dugtong niya, sabay tingin sa tasa niya. Sakto lang. Tapos kinuha niya yung kutsarita niya. Dahan-dahan siyang kumuha ng asukal. Hindi niya nilagay sa tasa niya. Kinuha niya kamay ko. Nilagay ang asukal sa palad. Para sa iyo, yan, sabi niya, nakangiti. Para hindi ka na maging tanga. Natawa ko, malakas. Tawang matagal ko nang hindi nararamdaman. Tawang nagtanggal ng bigat sa dibdib. Jocelyn, sabi ko, pinupunasan ng luha. Anong ibig sabihin yan? Tumingin siya, kumikinang ang mga mata. Ibig sabihin, Pedring, aniya, kahit kulang ka sa asukal, kaya kitang tamisan. At kahit minsan, tanga ka, kaya kitang intindihin. Basta ba, mainit at matapang pa rin ang kape mo. Niyakap ko siya, maibit, amoy kape, at bulaklak, bumalat sa amin. Ayan, mga kabebe, narinig niyo si Pedring. Akala mo ba, kape lang ang matamis sa buhay? Minsan ang buhay parang kape rin. May pait, may asim, may tapang na kailangan mong lunukin. Pero nasa sayo yan kung paano mo tatamisan ang bawat higop. Hindi kailangan ng isang sakong asukal. Minsan, isang ngiti lang, sapat na para magbago ang lasa. O kaya, isang banat na medyo corny, pero nakakatawa. Yung tipong mapapailing ka na lang. Ang pag-ibig, hindi yan laging seryoso, kabebe. Hindi yan laging drama at luha. Minsan, kailangan mo lang maging tanga ng konti para lang matawa kayo pareho sa sarili nyo. Kasi ang tunay na pagmamahal, hindi lang sa malalalim na salita na susukat. Nasa mga tawanan yan, sa mga kalokohan, sa pagtanggap sa mga kakulangan ng isa't isa nang walang paghuhusga. Ang pag-ibig, parang magic, nagpapalit ng pait sa tamis, ng lungkot sa galak. Kaya wag masyadong seryoso sa buhay, mga kadebe. Wag masyadong magpaka-professional sa pag-ibig. Minsan, ang sagot sa problema nasa isang simpleng tawa lang na galing sa puso. O sa isang kape na sakto lang ang tamis dahil may nagmamahal na naglagay ng tamang timpla. Hanggang sa muli, tandaan, ang buhay parang kape, matapang man o matamis, dapat enjoyin mo lang. At huwag kalimutang maglagay ng asukal sa kape ng iba kahit minsan sila ang tanga. Salamat Tito Bebe.
sa pagpapahiram ng tenga sa mga kwento ko. Hindi ko akalain na sa isang tasa lang ng kape, may matutuklasan akong ganito kalalim. Yung pakiramdam na kahit may kulang, may magpupuno. Ngayon, pakiramdam ko, handa na akong tamisan ang bawat araw namin ni Jocelyn. Kahit minsan, tanga ako sa pag-ibig, alam kong may Jocelyn na magpapaalala sa akin. Sana maging matamis din ang kape ninyo at sana makahanap din kayo ng magtatamis sa buhay nyo. Maraming salamat ulit, Tito Bebe. And that's it, Mga Kabebe. Another story well shared. Napakasarap magkwentuhan to share all the tears and the laughter with you. Before we say goodbye, I want to leave you with this thought from the poem Desiderata by Max Ehrmann. Be yourself, mga kabebe. Never apilit ang hindi totoo, and don't be cynical about love. Because even when life is dry and full of sadness, true love is always there, like the grass that always grows back. Sana ay nag-enjoy kayo, my dear mga kabebe. If this message touched your heart, please click the like button for me. And para hindi na kayo mahirapan maghanap, subscribe to the channel and hit that notification bell so you never miss our late night chikahan. Huwag niyo ring kalimutang mag-iwan ng comment about your own feelings or story. Thank you so much for spending your valuable time with your Tito Bebe. Always remember to keep your heart open, but keep your standards high. Until next time, mga kabebe, Tito Bebe loves you. Good night and see you soon.